Glory to God, Lord Christ Jesus. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Father God Almighty, and Maria Shaddai, our God is more than enough for us, Lord. We praise you, we worship you, and we glorify your name. Kaya naman po kami nagpapasalamat sa iyong biyaya. Binibigay niyo sa amin sa araw-araw. Kaya naman, Lord, pinabalik namin ang patuloy pagsapa sa iyo. Our Father in heaven, Yahweh Shaddai, cleanse our hearts, our minds, and our spirit with the power of your mercy and forgiveness. Bless us also with your wisdom and knowledge and understanding of your living word tonight and now. Enlighten us as we reflect your words that we are about to hear. We know that your words will bring healing and deliverance for us. Pagpalain niyo po ang mga taong tulungan ngayong araw at ngayong gabi ito, Panginoon. Pagpalain niyo po makikinig sa inyong pananasalita, Lord. Nihilit po namin na tulungan niyo kami maisabuhay ang inyong pananasalita. Maging gabay rin ito sa aming buhay sa araw-araw. All this we lift up to your prayers by the power of the Holy Spirit, with the intercession of Mama Mary. In Jesus' mighty name, amen. Purihin natin ang Panginoon.
verses 1 to 12. In those days, John the Baptist appeared, preaching in the desert of Judea and saying, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said, "A voice of one crying out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight his path." John wore clothing made of camel's hair and had a leather belt around his waist. His food was locusts and wild honey. At that time, Jerusalem, all Judea, and the whole region around the Jordan were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. When he saw many of the Pharisees and Sadducees coming to his baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warned you to flee from the coming wrath? Produce good fruit as evidence of your repentance, and do not presume to say to yourselves, 'We have Abraham as our father,' for I tell you, God can raise up children to Abraham from these stones. Even now, the axe lies at the root of the trees. Therefore, every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. I am baptizing you with water for repentance, but the one who is coming after me is mightier than I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fan is in his hand. He will clear his threshing floor and gather his wheat into his barn, but the chaff he will burn with unquenchable fire." My sisters and brothers in Christ, the Gospel of the Lord. Magsipo na po tayo. Puring si Esa Panginoon. Grabe yung verse 12. Ano? Pagalunin mo lang. Hawak na niya ang kanyang kalaykay. Kalaykay. Yan ang mama. Kalaykay. We know in fun. Kalaykay upang alisin ang dayami. Ano sabihin nun? Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa, alam niyo ipa, hindi ko rin alam yun, ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Grabe, no? Pag hindi kayo nag-repent. Diba? Napaka-delikado yun. Ano ba talaga yung meaning ng Christmas? Tama. Yung bang shopping, yung end of the year, tama ba? Yung Black Friday, di ba? Yung mga ganun, di ba? Or yung ba, preparing ham or turkey or sisig, mga ganun, lechon. Every December po, madalas natin we hear so much talk about love and sharing
and caring, right? Amen. But are this the real message of Christmas on the coming of Christ today? This is what we're going to talk about on this second Sunday of Advent. What is Advent? Coming. Ano sa Tagalog? Pagdating. Bigyan ng jacket yan. Amen. Last Sunday, di ba, inilawan, we lit the fourth Advent, isa sa fourth Advent candles. Tama o tama? Amen. What does it remind us? It reminds us that that night in Bethlehem, the birth of Jesus. Amen. Because Christ, that is Christ, what? First coming. Amen. That is Christ's first coming. But that was the past. Diba? Nakalipas na yon. It happened already. Ibig sabihin, meron na tayong Savior. Tama o tama? May Savior na tayo. But the gospel today is about the present. Amen? It's about the present. At ito present ito is everlasting present. His second coming. The most important thing to prepare. Amen? Hindi lang sa pag-Christmas. Sino ba ang huling prophet? Tama. Pag tumatahim ka na po, ayun doon sabihin, nasa isip na basa ng isip nyo, tama yung isip nyo. The last prophet is John the Baptist. Amen? Nakapasok siya sa New Testament. He was the last one. Bakit siya last prophet? Because after him is already the fulfillment. Si Jesus Christ na. Wala nang ibang prophet. Amen. From the Old Testament to the New Testament, it talks about the coming of the Messiah. Amen. So that's the last prophet. The gospel today talks about John the Baptist. Sapagkat siya ang huli from all the other prophets that tells us to prepare for the coming of Jesus. Amen? So, sinasabi rito, he is different. Bakit siya different? Kasi ibang-iba siya kaysa iba. Diba? Because he is different. Amen? So, I don't think na you'd see him at any of this one-day sale at the mall. Hindi mo makikita si John the Baptist na, di ba? Because the scripture tells us, instead of new Christmas clothes, on verse 4, ano suot niya? Gawa sa balahibo na anong tupa? Kamelyo. Magkakasya pa yung tupang balat sa kawin. Diba? Kamelyo, di ba? Ang damit ni Juan. Di ba, noon pa. Mahal ang balat, di ba? Suot na niya yun, di ba? Noon pa, di ba? Tapos, ang kanyang sinturon, balat ng ayaw ko lang kausapin kaya. Balat ng balat ng hayop ang kanyang sinturon. Diba? Mas mahal ko. Mas mapisa sa atin, pero hindi. Sige, instead of lechon and ham ang Christmas sa atin, ano ang kanyang kinakain? Locust. Ano sa Tagalog yung locust? And wild honey. Bala. Yung wild honey, sa Tagalog, wild honey. Alam niyo ba? Hindi. Ano yung pulot pukyutan? Nag-google ko na yun, kaya alam ko, pero hindi ko sa Tagalog. Pero pulot pukyutan, amen? He doesn't use all those words about caring and sharing and family and giving and hugging and singing para yung mga preacher na yun. Hindi siya gano'n. Hindi siya gano'n mag-preach noon. Amen? Ang kanyang pinipreach, his message is one na tumatama talaga sa ating puso. Amen? So how do we prepare? How do we get ready? John the Baptist has word to share.
with us based on the gospel today. So the prophet Isaiah, binanggit kasi rito, talks about John when he wrote on verse 3, si Juan, tinutukoy ni Propeta Isaiah na sabihin niya, ito ang pahayan ng isang taong sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Gumawa kayo ng mga tuwid na landas na kanyang lalakaran. English mo nga, sister, para maintindihan ng mga anak mo. Ayos. Kasi tinatagalo to, huwag mo nasa kaliwan. Para maintindihan nila, di ba? Dito mga English na bata. Amen. Ano ang keyword? What is the keyword for that? Tuwid na landas, di ba? Yun ang keyword eh. Kaya umpisahan na natin lumakad sa kabutihan na kagustuhan ng Diyos. Yan ang sinasabi sa atin ni John the Baptist. His job was to prepare people for the coming of the Messiah. Anong klaseng paghahanda? He tells us on verse 2. On verse 2, tingnan niyo dyan magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Amen? Take note. Sabi rito, talikuran ang kasalanan. Yun ang sinasabi niya. Amen? Ihanda ang daraanan, gumawa kayo ng mga tuwid na landas. Yung tuwid na landas, ibig sabihin, iwasan natin magkasala para sa ating kaligtasan. Lumakad tayo ng tuwid. Sino ang hindi lumalakad ng tuwid dito? Pinay. Nag-practice pa tayo dalawa. Diba? Nilangin yung sinasabi ni Panginoon, ni John the Baptist. Pinipreach niya sa atin, umpisahan natin, lumakad ng tuwid. Yun ang pag-prepare natin sa pagdating ni Kristo, sa second coming, o mauna ka pa kay Kristo. Amen? At least preparado na. Ang preparation na sinasabi niya ay, sa English, ang preparation ay, how do you prepare? It's about repentance. Amen? Baptism of repentance. Amen? John would tell us that we need to repent. What does he mean by that? Because pag sinabi yun, what does it mean with that? Because something is wrong with us. Sabi mo sa katabi mo, ano ang wrong sa'yo? Sabi mo sa katabi mo, kapatid, ano ang wrong sa'yo? Ikaw mo niyaway. Diba? Kasi ang ibig sabihin ng repentance, talikuran ang kasalanan. Amen? So, that means what is something wrong with us? It is, there is something wrong with us, so it is time to change. Amen? Na sinasabi niya. That is the preparation He wants us to do. Kaya, time to change. Repent. Nagalugin natin time to change. Sabihin sa katabi mo, kapatid, oras na magbago ka na. So, kaya ang Christmas ngayon, it's not about the birth of Christ. It is time to change. Change of heart. Yun ang ating ikakarir. Amen? How would you respond? Maybe you think because maybe you would think to yourself, minsan sinasabi natin, I'm not perfect. Tao lang tayo eh. Yun ang problema. Bakit yun ang problema? So pagkat alam natin we're not perfect, ini-excuse natin ang mga kasalanan natin. Tama o tama? Yun ang mali, di ba? Kaya hindi na tayo nagpupursige mag-repent because ang reason natin, tao lang tayo. Ba't pa tayo nakikinig na salita ng Diyos? Di ba? Di ba?
Kaya hindi tayo makaalis sa pamaraan ng mundo eh. Because we are always saying, biglang tumahimik kayo kasi kaya natin kanina. Tumahimik sila. We are not perfect, right? Kaya mas kailangan natin ang Diyos. Amen? Because we are not perfect. Kung natin yung diskusyon, we need, we need His forgiveness. Amen? Because Christmas, the birth of Christ is done. We already have a Savior. Tayo lang ang hindi ginagamit yung forgiveness na yun. May Savior na tayo. Dati walang ganun eh. The Bible makes it very clear that God wants us to strive. Sa Tagalog, strive, magsumikap. Di ba? Why? To be perfect. Di ba? Kaya ibig sabihin natin, perfect lang tayo eh. Tao lang kasi tayo. Hindi mo sinusuportahan ang sarili mo. Amen? Parang inisip mo, talo ka na. Kailangan mag-strive to be perfect. Mag-strive to be perfect husband, pareho ni Brother Gary. Mag-strive to be perfect wife, pareho ni Sister Rose. Di ba? Striving to be perfect son or daughter, di ba? To be perfect as a worker on your job, to be perfect as a worker sa ating gawain. Kung sabihin, of course, hindi tayo perfect, tao lang. Parang amin eh. Kasi, not just in our action, kailangan also in our thinking. Amen? Kaya ang kailangan niya sabihin mo sa katabi, kapatid, magsumikap ka na. Dahil hindi ka perfecto. Huwag kang bibigay agad. Amen? Satan uses those words for the thinking na hindi tayo perfect. Kaya, okay lang, di ba? Jesus Christ says, be perfect as your heavenly Father is perfect. Yun ang ibig niya sabihin, kaso baliktad ang dating sa atin. Alam na natin na hindi tayo perfect, kaya okay lang kahit magkasala. Something like that. Pero hindi natin inaarbi. We know we're not perfect, then act according to His words. Alam natin hindi tayo perfecto, then we have to act according to God's word. Diyan pumapasok ang obedience sa salita ng Diyos. Amen? Amen. Kaya, pag naging gano'n, magiging matuwid ang daraanan mo patungo kay Jesus. Amen? Magiging matuwid yan. From verse 7 to 8, kaya mo na, Tagalogin ko mas maganda kasi, para maintindihan. Nang makita niyang lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Sadduceo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong. Diba? Akala ba ninyo makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang magsisisi na. Amen? Patunayan ninyo muna na talagang nagsisisi kayo. Kaya yung hindi nagsisisi, ano ang tawag doon? Sa mga hindi nagsisisi ngayon? Ulupong. Pinasabi dyan na Baptist eh. Yung, root of vipers. Diba? Vipers, ulupong. Parang ahas, diba? Yan mga ulupong. Amen? Kaya sabi mo sa tabi mo, kapatid, iwasan mo maging ulupong. Diba? Amen? That means, John the Baptist means, if you want to prepare, prepare. Amen? Umpisahan na natin ang pagbabago. Yan ang message niya. Amen? So, that is our introduction. Anong oras na ngayon? Amen? So, there are 3 R para magbago. Pagbabago. Amen? The first R is hindi. Obvious yun eh.
recognize your sin. Recognize. As Tagalog, kilalanin natin ang ating mga kasalanan. Kailan ka naging less than perfect in your life? Look back, tingnan niyo, look back at isipin niyo. Amen? Unang-una, first, think on the way you have dealt with people around you. Right? Brad, hindi mo nakita eh, di ba? Think on the way you have dealt with the people around you. Look back and think. Ang ibig sabihin, kung naging pasaway ka ba sa tao, di ba? Think yan. Kung madali kang magalit. Di ba? Hindi. Tatanggol ngayon, hindi kayo yun. Mali naman tanong. Di ba? If you are always putting people down, you look back, recognize your sin. Amen? Recognize the sin. Are you destroying people's character na hindi nila alam? That is a sin. Amen? That is one way. It's simple lang, symbology lang, pero tumatama sa puso natin to. Kasi pinabaliwala natin tayo, sinisip natin hindi tayo perfect. Amen? Just think about, recognize your sin. Yun ang unang-una ron. Amen? Are you destroying people's character? Yung tinatawag nating Gen Z word yan, marites, di ba? Marites. Letter B, pangalawa, to recognize your sin, think about your relationship with God. Ang ibig sabihin ko, yung sinasabi ng repentance, ang repentance means to continue yung pagbabago mo. Tinutuloy, consistent ka ba sa pagbabago mo? Amen? Consistent ka ba sa pagbabago mo? Did you doubt God's once or sometimes? Diba? Did you not trusted Him sometime? Look back at that. How about your sinful things na ginagawa mo ngayon? Do you keep on doing it? Hindi ako nagsisermon na nasa tayo. Remember, those sins keep us away from God. Amen? Tama o tama? Tama. Amen? At least may narinig kong salita na tahimik lahat eh, di ba? Or letter C, how about your thoughts? Diba? Ang thoughts, yun yung ano eh. Yung isip. What are the thoughts? Do you have selfish motives? Kasi hindi nga tayo perfect eh. Kailangan ibahin natin yun. Do you have selfish motives? Matali ka ba matukso? Layuan mo ako. Di ba? Ano pa yung thoughts? Kasi yan ang mga ano eh. Yan ang culprit. Diyan nakatira sa tanin eh. Hindi siya pwedeng tumira sa puso. Ang Diyos ang nakatira sa puso natin eh. Iniaan tayo dyan siya lumalaban sa isip natin. Diba? Ano pa? Do you think bad about people? Diba? Lahat ng masamang isip. Galit kasi isang tao, naglalakad, madapa ka sana, sa gusto mo lang yun. Amen? Kaya itong sinasabi, alam mo, nagpupursige tao, hindi ka sana matuloy. O, di ba? Level lang ako, dahil try naman natin yung isip. Sabi ko, sarili ko, no, ganun ang isip ko eh. Kaya, pare-pare naman tayo, ang isip, pare-pare tayong tao, pare-pare tayong guwapong maganda eh. Okay, ngayon amen. Kaya, simple lang eh. Recognize your sin. Sinasabi ko lahat yun. Recognize your sin, then confess it. Amen? Then confess your sin and try to avoid it. Yun ang repentance. Yung repentance, i-maintain mo ang lakad mo sa kabutihan. Iba yung umpisan. Kasi umpisan kasal, ulit-ulit ka lang. Lulungan mo lang ang Diyos. Diba? Yung repentance, ang gusto nila yung mini-maintain mo. The second R, ano? Tama.
receiving forgiveness from God. That is in verse 2. Sabi, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit na dumating ang kaharian ng langit. So, magsisi na kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan. That is an act of repentance. Amen? The Lord God Almighty will forgive us for all our imperfection. Kasi palagi natin sinasabi, hindi tayo perfect eh. God will forgive us for all our imperfection. Because of Christ, our sins are gone. Di po ba? First coming niya. God holds no grudges. He keeps no record of wrongs. Hindi niya binibilang ang kasalanan natin sa Tagalog. At ang hinihintay niya kung kailan ka magsisisi. Amen? Hindi niya binibilang ilang beses tayo nagkakasala. Ang hinihintay niya, kailan ka pa magsisisi? Amen? Because pag nagsisi ka, He forgives us right away and completely. Tama o tama? Palakpakan mo natin malinaw. So the people that came out to John received God's forgiveness through the sacrament of baptism. Amen? Today, we also receive the same forgiveness when we were baptized, when we were young or babies. Di po ba? Sa mga Katoliko, we were forgiven of our anong klaseng kasalanan yun? Pag binaptize tayo, ang bata pa tayo? Original sin. Amen? Kasi wala tayong kamuhamang nila, patawarin tayo. And because of imperfection, as we grow up, our sins are forgiven through repentance naman. Pag ikaw ay ano na, gayot na. Alam mo na kasi kasalanan. Wala na yung original sin. Ikaw na gumagawa ng kasalanan mo ngayon. Kung nawala yung original sin because when we were baptized as a baby. Amen? Inagdaan ng authority para sa atin. Ewan ko anong ginagawa ng mga ibang religion. Amen? Anyway, forgive our original sin. So when you sin, repent, and God will receive forgiveness from God. Amen? So yun ang number 2R. We will receive forgiveness from God. So the final R, malapit na tayo matapos. Ano yung the final R? Pagkatapos mo humingi ng pagsisisi sa kasalanan, ano sunod? Ha? The second R, and the third R is reforming our life. Reform. Ano sa Tagalog reform? Ayaw ko na kausapin kayo ba dyan? Pareho yung kumilo ko. That means that after you have been forgiven, it is time to reform your life. Amen? Sa ating buhay po, bilang tunay na mga nagsisisi sa pananampalataya, may tatlong katibayan na dapat makita sa atin ng Diyos sa araw-araw. Ano yung tatlo na yun? 3C. Hindi S-E-E, letter C. 3C. Unang-una, yung unang C, kailangan ang reform mo. Number 1, change of mind. Pagbabago na, isipan. Oh. Isipin is present. Isipan. Amen? Dapat ano ang isipan mo? Maka-Diyos na isipan. Amen? Hindi makamundo yung kalaman ng Diyos. Amen? The second C is change of heart. Natulog ni Sister Tina. Kaya kasi magaling na yan. Pinagaling na yun. Hindi na, because, ba't siya gumaling? Because yung dalawa na yun, change of mind and change of heart. Nakakapaggaling yun. Amen. Hindi lang physical, pati spiritual. Amen. Pagbabago ng puso. Anong klaseng puso? Hindi ka nagbago ang puso mo. Ikaw,
Ayoko na rin dyan. Sa mga bata na daw mo yung pag-usap kahit tulog. Pusong pagmamahal sa Diyos. Amen. Pusong pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos, pag nagmamahal ka sa Diyos, ano connection nun? Nagmamahal ka rin sa tao. Amen. Hindi ka pwede magmahal sa Diyos pero marami kang kagalit. Amen. Hindi mo mahal ang Diyos, marami kang kagalit. Kaya ako kahit tinitira na, nakangiti pa rin ako. Yun ang pagmamahal ko sa tao kasi mahal ko ang Diyos. Dapat tayo, take natin yung repentance natin. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos pero marami kang kaaway. Sige, ito mahal mo ang Diyos. Sabi mo lang yun. Amen? So, yun na yun pag nagmahal ka sa Diyos, sumusunod ka sa mga kagustuhan niya. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, patunayan mo na mahal mo ang Diyos. Mahalin mo si Brother Pet. Hindi yung katabi mo, mahalin mo. Amen? Amen? Ano pa yung isang change? Tatlong change yun eh. Change of behavior. Wala na akong kakausapin dito. Wala sa kanya, sa kaliwa, sa likod. Ay, sa likod ka lang matinok. Isang likod ka lang matinok dyan, ha? Change of behavior. Sa Tagalog, pagbabago ng ugali. Amen? Our attitude, anong klaseng attitude ang kailangan natin? Ano tawag sa atin? Sa mga tingka. Akala ko kayo nagmamahal sa akin. Sumama ka na sa kanila. Diba? Anong klaseng na kailangan? Attitude of a true Christian. Amen? Kailangan nakikita sa iyo ang Diyos sa ugali mo. Amen? Your behavior, your attitude as a true Christian. Because before, ang ibig sabihin, attitude before, you are being so impatient. Pag binago mo yun, you are now becoming patient in your life. Yung fruits of the Holy Spirit, long-suffering. Amen? Kaya, yung long-suffering, palagi may kalakit na biyaya yun. Kaya nga fruits of the Spirit, di ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid! Huwag kang apurado. Be patient, di ba? Masyado kang impatient, apurado ka eh. Kailangan baguhin mo yung behavior na yun. Di ba? Isa na yun sa babi. Ano pang babaguhin mo? Before, you have a bad temper, quick temper, madali kang magalit. Now you become gentle and meek. Di ba? Ang ibig sabihin, nagkaroon ka ng self-control. Amen? Alam niyo ba may self-control yan? Kahit masahin natin, doon yun ang makukuha ang wisdom from God. Habang may self-control ka, binibigyan ka ng Diyos na paraan kung ano sasagutin mo, kung magagalit ka, mga ganyan. Diyan ka makakuha ng wisdom kung may long-suffering ka or self-control. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid! Huwag kang bugnutin. Amen? Kailangan may self-control ka. Diba? Ito, another one. Now you begin to obey God. Not because you have to, but because you want to. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid! Umayos ka naman. Now you change from it. Now you change from a self-centered worshiper of pleasure to centered worshiper of God. Amen. Hindi na pleasure. Amen. Dati pumupunta ka dito dahil sa tao,
Ngayon pumupunta ka dito dahil sa Panginoon. Ngayon bago na lahat. Pati mukha mo, bago na rin. Amen. Bagong buhay, bagong mukha, maganda na. Pag nagbagong buhay ka, kumaganda ka, gumagwapo ka, you are pogies, brother. Palagi mas, kasi bakit? Palagi kang masaya. Approachable ka. Amen? Sapagkat nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Amen? Pagkapakaw na ng Panginoon. So when your life is reformed or changed from how it was before, kaya ba natin lahat ng R ating napakinggan ngayon? But how do we do this? Amen? How do we find courage to confess all our sins to God? How do we know that we are really forgiven? Amen? Where can we find strength to change to reform our life? Who can help us? Si Jesus lang ang lahat sa buhay. Amen? Kinakanta natin. And finally, sabi mo sa katabi mo, kapatid, magbago ka na. Kapatid, nagbago ka na. Kitang-kita ko. May kanta yun eh. So, the question, what is the most important thing that will happen during Christmas? Amen? Final conclusion natin. Is it a lot of hamon, a lot of regalo, a lot of caroling, kasiyahan, Noche Buena, regalo sa mga preacher. Diba? Lalo na sa caroling sa Thursday, next Thursday. Kailangan mo dadala ako ng bag, pagkakarami, magbigay nyo na tayo. Hindi. Because this is the time of the year. This is the time of the year is not only for sharing our love, to have a successful Christmas, but what would John the Baptist say to us is what is the most important things for a successful Christmas? According to our scriptures today, John the Baptist tells us that there are two main ingredients, the recipe for a successful Christmas. Ano yun? These are, yung dalawa na to, hindi yung mga regalo na yan. Diba? A heart full of repentance and a heart full of Christ. Amen. Amen? This is the recipe for a successful Christmas regardless of our circumstances. Amen? Kaya, someone has come to bring us real meaning to this special time of the year. The Lord, the one who will purify our hearts. The one that will cleanse us from our within. Stay with that. As we listen to the song, to this reflection song, let's treat it also as a prayer. Say
Yes, Lord. Lord, with our faith and trust in you, Lord, we know that you're always there when we call you in our prayers. Give us a heart full of repentance, Lord. Give us a heart full of you in our life. Help us to decrease in ourselves, Lord, and let you increase in our life. Tulungan niyo po kami lumakad patungo sa inyong katwiran. Lighten our path with your holy words. Pagtibayin niyo po kami as we pray and sising you. Alisin niyo po ang aming mga doubts and replace it with confidence and faithfulness in you. Hold our hands, Lord, in times of our weaknesses. Shower us with your blessings and kindness. Lord, we also ask for your healing, Lord. We lift up to you all our sickness. Alisin niyo po mga hindi nararapat sa aming katawan namin. In Jesus' name, Lord. In Jesus' name. Ibalik niyo po sa amin ang kalusugan at kalakasan sa amin. In Jesus' name. We also lift up to you our prayer requests, aming kahilingan. With our faith and trust in you, Lord, nakatitiyak kami na lahat ng aming kahilingan ay answered prayer namin. All this we lift up to you by the power of your Holy Spirit, to the intercession of Mama Mary. In Jesus' mighty name, amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Let's all give thanks to the Lord.